Okay, so sinasabi nyo na since 1993, ang umpisa ng inyong campaign. Hindi pala, or before. Nag-decide na kami na parang fully implemented na yung anti-junk. Anti-junk, oo. Pull out lahat ng Coca-Cola, pull out lahat ng freezer nila, mga Magnolia product, ganun. Alam mo nangyari, ano kami ng Coca-Cola noon, di ba, gi-unveil tayo na free scholarship on a building. Oh, talaga? Basta lang di mag-ano, pero wala na. The administration has decided. Ang ano namin nga doon, si Mamo Iris Mediesa pa, directress. Kasi sa very, sa Manila, sister, napakarami ding religious at saka marami ding nag-advocate ng ganito. Pero if you go to their canteens, talagang andun pa rin yung Coke, andun pa rin mga soft drinks. Tapos marami silang mga junk food pa rin. So, they give that kind of option to their students. Kaya medyo bilib na ako, sinabi ko kanina sa inyo dito. Kasi mayroon palang mga eskwelahang gano'n na they really walk their talk. Parang hindi talaga, irreversible talaga yan. Sabi ko sa mga alumni nga, yung nagsabi ang alumni na, sir, for na Jubilee daw, tapos sabi ko, no, the more we have to celebrate our Jubilee without Coca-Cola and junk food. Kasi it doesn't matter if walang ganon, we will still celebrate meaningfully. So, ano naman, ang hope namin is this will continue even sa home. Sa mga bahay, naka-influence yung mga bata na alam na nila yung junk food yan. Basta sa mga bata, basta nakapack, junk food, no? Ang problema lang namin ngayon yung biscuit, inasadihan pa. Yung biscuit kasi may preservative yung biscuit, no? Yung mga highly preservative yan. So, paano? Yung yung biscuit dito, we made our own biscuit here. Yung locally made, hindi na canteen. So, paano yun, sister? What is your intervention sa parents din? Kasi kung sa children, ma-educate nyo, paano naman nila? Ang mga bata yata nag-educate sa parents, nagsasabi, mama, junk food yan, bawal yan, makasakit yan, gano'n kasi may health component talaga na gina-infuse ang mga teachers. So sa akin, ma'am, challenge pa rin yung ma-include yung parents sa education. Yes, orientation. So, paano naman yung PTA niyo, sister, na mobilize ba towards anti-junk? Oo, marami na nag-support. Talagang anong feedback nila binibigay na, they are also learning, they're trying their best. Kasi kaya lang siyempre yung human desire, individual decision na magkaano pa. Pero yung mga bata nagsasabi na sa kanila na huwag tayong Ano po yung motivation ninyo? Bakit nyo inumpisahan ito? Yung talaga na I remember the Milo was controlling us so much. Because of that varsity, di ba, noon, varsity, dalawang varsity. So, that started the, we made, bakit sila yung parang control? Tapos, papasok lahat ng product dito. It will disturb the classes. Lahat ng product na, pati napkin, pati mga pagkain, ganito. Bigay-bigay sa mga bata, that started, that, And then you had to learn how to bake, o alam na ho ninyo noon pa? Nag-learn kayo, sila, ikaw din. Ikaw din? Ako, nag-study ako ng baking. Talagang, political will lang po, Political will lang talaga. Tapos we bought mga machines, di ba? Millions. Kaya we look not gaining. So talagang advocacy lang ho. Walang profit, not really gaining. Parang pag at the end of the school year, minsan pa na-alcansi pa kami. Pero walang profit. Mayroon naman kaming natulungan yung mga working students namin na nag-aaral. I see. Yun ang ginansya namin. How beautiful naman, sister, that you're talking that way. So, the reason why also gusto ko sana may lagay ito sa YouTube para makita ng iba kung anong ginagawa. Kaya mas talaga na hindi for profit. Kasi kung profit lang, marami namin noon. Oo nga po. Mas malaki ang benta kapag mayroong mga syempre, yung mga hanggang doon sa mga kolehiyo at saka high school, ganun din ang advocacy ninyo. Pero parang ngayon, we are still continuing our education, so hindi na kami nahirapan mag-explain. So, anti-junk assumption, even those people coming inside, we will check their bags, and minsan nag-return kami sa isang school ng isang box, anti-junk lahat. Sir, believe ako sa school ninyo, isa na uli sa aking table. Ito, groceries? Ma'am, from assumption yan, kinuha sa mga bata ninyo. Return daw. Yes, ma'am. Sorry, ma'am, anti-junk, matalong kami dyan. Ayaw namin pasukin yung Jollibee and Greenit. Many times ask us that we will come in and no.
Jollibee. That's really, anti-junk lang kami. Oo. Organic farming. Organic Oo. pa, tapos, at saka yung food preparation namin, especially the gulay, Oo. we have to prepare that, yung mag-detoxify pa kami. Oh. O yung galing sa palengke, i-detox pa namin yan. Oo nga. I-ano pa yan ng salt at saka water. Oo. Oo. Para wala talagang fertilizer. Parang mawala yung yung spray, no? Mga Oo. chemicals, no? Ganun. Ang galing-galing naman po yan. Sa awa naman ng Diyos, sa report every year ng aming clinic, wala kaming mga sakit na mga kidney, Oo. dialysis, cough and headache lang ang sakit ng mga bata. Ano ba? Wala kaming Wala kayong mga serious illness sa mga bata. Kasi mga ano na, accident, yung mga maano, ganun. Oo. Ay, doon sa mga iba hong mga ka-sisterhoodan, yun sa mga kamadrihan din, may alam ho ba kayo na nag-advocate din ng ganito, kagaya ng ginagawa ninyo? Hindi ko, as far as the sisters, dito sa Davao, wala, hindi ko na rin. Wala, no? Ewan ko ang UIC kung nag-ano pa sila. Noon yun, before nagpula ako sa San Carlos of Davao ng anti-junk, nakausap ko yung isang teacher doon sa Haniway, Iloilo. Yun ang isa namin sa, hindi pa nag-anti-junk ang Santon Canteen. Pero yun sa Haniway noon, yun ang naanuhan namin na doon nagkaroon ng idea na mag-pull out talaga kami ng anti-junk. Yun talaga ang isang idea. Ay, Sister Lulu. Siya man ang nag-ano sa amin ng reorientation. Pero yung pong kanilang eskwelahan, wala ring junk food. Hinahinay sila, tapos kami ang sumunod dito sa Mindanao. Pero yung kanila po, kagaya ninyo na fully out of the junk food na kayo. We have some fully out talaga sila. and other congregation, pero hindi nakaabot doon sa kantin nila. At a school. Oo. Pero sa inyo kasi para siyang, parang culture. Para siyang school culture na siya. Napati ko, ma'am, pag magbili ka doon, sabihin ka ng gwardiya, ma'am, ubusin mo yan sa labas. Parang no smoking area dito, gano'n, no? Ito, smoking man din kami dito. Yan, bawal din yan. So, ang gwardiya namin is very confident yan. So, ma'am, junk food yan, dala mo. Pwede kunin. Ibigay man sa'yo paglabas mo, pero kukunin yan pag ano. So, ganun ka na. Kasi galing din ako sa mga, mga eskwelahan sa Manila na run by Sisters and Brothers of LaSalle and Ateneo also. Makita mo sa kantin nila halo-halo. Iba-iba yung kanilang So, they still serve soft drinks. Kaya gulat na gulat talaga ako dito. Ganda-ganda. Sabi ng one bishop, comment siya, if only all the schools will have a political will like Assumption, siguro makatulong yun, lalo na sa health situation ng mga tao. Sabi ko, Bishop, pero paano niyo yan ginawa? Kaya lang talaga nakaalam. Sabi ko, Bishop, that was a painstaking effort. Until we have convince the teachers. Because they're the ones to convince them. Ang teachers talaga ang last. So, ilan pong taon yung baking course? O isang buwan? 1 month lang yun kasi nag-hands-on ako at saka madali na yung course na yun kay hands-on yun. During the time nag-introduce sa akin yung taga-Paasco. Yung taga-Paasco accreditor, sinabi niya, nakakaingit daw yung Santon Canteen kay sa lahat-lahat daw na school, ito lang daw nakagawa ng ganitong very overwhelming daw na ganitong talagang overwhelming, Sinabi ko naman sa kanya para nagawa ko we serve food that we serve life. Yun lang siya. Kaya every Pasko accreditation, special feature talaga ang canteen kasi yung sa anti-junk food. Yung campaign namin hindi yan talaga siya, continuous talaga yan siya. Even yung mga bata nang bumibili, we educate them. And now, ang isa namin yung component ngayon na parang suro yung education namin campaign sa kanila, yung paggamit ng supot. Yung supot hindi na namin ginagamit yung cellophane. Pero meron na iwan yung juice kaya hindi masarap pwede magamit ng yung mahirap maghanap ng papel ng paper cup kasi mas mahal-mahal siya. So ano ang ginagamit nyo? Plastic pa rin pero recyclable na plastic.